Magandang hapon po. Isang maulang hapon dito sa lalawigan ng Bulacan. At magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man kayong panig ng mundo o universo, sapagkat kami po ay nag-broadcast sa FB Live sa magitan ng aming istasyon, ang Bulacan Press Club Radio Station. Nakabase po dito sa Bulacan. Ang inyong pong kapiling sa pagkakataong ito ay ang inyong kasamang si Joey Musayak at ang programa po namin ay sa labas ng bakod. Yung mga kasama ko po naging abala, hindi po nakapag-broadcast. Mabuti at nakawala ako. Umuulan po kanina at malulaw ang panahon. Pag ganito po kasi panahon nabuulan, malakas, hindi na kayang balikate ng lupa ng Bulacan ang mabilis na daloy ng tubig. Binabaha na po kami. Kaya kung lumakas pa, malamang na hindi kami makarating dahil yung mga dadaanan namin ay binabaha. Pero ganun pa man, nakalusot tayo. At ito po ang inyong kasamang si Joey Munsaya. At tayo po ay magpapatuloy. Alam po ninyo, mainit na bago ako umalis sa amin, mainit na pinag-uusapan at nadinig ko sa broadcast, sa radio, na may mga nagrarally laban doon sa impeachment na dapat ay isulong ng Senado para kay VP Sara. Medyo nagtatalumpatian sila at kumakayag ng mga taong dapat ay sumama sa rally at may panawagan para sa people power. Ang Senado naman po, ayon sa huling nadinig kong balita, ang sabi po hintayin daw yung magiging desisyon ng Korte Suprema bago sila gumawa ng aksyon. Kasi nga po, ang unang desisyon ng Korte Suprema ay sinabi na ang inihaing kaso ng impeachment o kaso ng pagpapatalsik kay VP Sara ay mali mula sa simula. Mali mula sa simula, kaya walang bisa ang inihaing impeachment. At kung gustong mag-hain ng impeachment, sa isang taon na, sa Pebrero 2026 mag-hain. Kasi hindi pinahihintulutan ng saligang batas na magkaroon ng impeachment sa loob ng 2 ulit o 3 ulit o 4 na ulit sa loob ng isang taon. Dapat isa lamang ang impeachment. At yun ang isa sa mga dahilan na sinabi ng Supreme Court na yun daw ipinasa o ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado, pangalawa na raw yun. Kaya labag daw sa batasan. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga legal minds at kasama na po dyan ang mga bumalangkas ng saligang batas, ang mga naging maestrado ng ating kataas-taasang hukuman, mga profesor sa akademya, kasama na po sa UP, mga practicing lawyer na nagsasabi pinupuna yung desisyon ng Korte Suprema. Dahil yun daw ginawa ng Korte Suprema ay lumabis sa itinatakda ng batas. Kasi parang ang Korte Suprema ay pinakialaman yung nakisawsaw doon sa isang tungkulin na hindi naman dapat nilang gampanan. Kaya nga po kanina, nung nakikinig ako doon sa radyo habang papunta kami dito sa Malolos, sabi ko doon sa aking kutsero, si June, alam mo, nakalilito yan sa ordinaryong tao. O ganito po yun kaya ako sinabing nalilito. O kaya kung kayo naman nauunawaan ninyo, ito po ang aking
basa sa mga pangyayari na nakalilito talaga. Ganito po eh. Ang kapangyarihan para magpatalsik o magpa-impeach sa mga impeachable public official katulad ng Pangulo, Vice President, mga mahistrado sa korte, ombudsman, COA, at iba pang mga public official na kaya nandoon dahil sa mga binuong opisina ng saligang batas, sila po ay impeachable. Kapag sila ay nagkasala, maaari silang patalsikin. Ang impeachment po ay pagpapatalsik. Yun ang pinaka-kaparusahan. Hindi po katulad ng regular judicial court na kapag nagkasala ang isang kriminal ay napaparusahan, nakukulong, at kung minsan ay pinagbabayad pa ng danyos sa kanyang mga nagawa. Kung siya ay mayaman, kinukumpiska yung kanyang mga ari-arian. Wala po doon sa impeachment court. Ito po ay prosesong politikal na ang batayan lamang ay ito. O ikaw na inihalal namin dyan, inilagay ka namin dyan bilang Vice President, inihalal ka namin, nakalagay ka dyan gumawa ka ng isang bagay na nagpaalis ng pagtitiwala namin sa iyo, yung public trust. Nawala na kami yung pagpapatiwala sa iyo. Pinaalis ka na namin, tumalsik ka na riyan. Yun lang po, patatalsikin. Mga ngatwiran, hindi mo sasabihin, inihalal ako ng ng mga botante, ng ganitong bilang ng mga botante. Hindi, ang akin termino bilang Vice President, 6 na taon, katulad din ako ng Presidente. Wala po yun. Basta sinabi, yung tiwala ng taong bayan sa'yo, paalisin ka. Pero nagkakaroon po ng pagdinig. Ang dinidinig doon, yung inihaing sumbong ng mababang kapulungan o ng pumapatak po yung mababang kapulungan, yung pong prosecutor, yung pong pinakapiskal, Kasi sa impeachment po na ang may mandate po dyan ay hindi ang Korte Suprema o ang judicial o ang regular na korte. Halimbawa, regional trial court o ombudsman, sa impeachment court po, Manapa, ang may kapangyarihan dyan ay yung Kongreso. Pag sinabi po natin Kongreso, dalawa po yan yung mababang kapulungan. Nandun po ang mga kongresista at yung Senado, nandun po ang mga senador. Ang impeachment po ay magmumula ay ihahain sa mababang kapulungan. Sila ang tatanggap. At pag nakita nila na may basihan ang mga sumbong ng pagpapatalsik, pinagpapasihan po nila sa boto. At kapag narating nila yung talagang boto, kaagad nilang dinadala sa Senado para mabilis na pag-usapan ang kaso ng pagpapatalsik. Halimbawa kay Sara Duterte. Ganun po ganon. Ibig sabihin, yun ang mandato ng Kongreso. Hindi po mandato yan ng Korte Suprema. Pero ang grupo ni Sara Duterte nag-file sa Korte Suprema na nagsasabing ang konstitusyonal o labag sa saligang batas yung ginawa ng lower house o ng Kongreso sapagkat lumalabag yon sa tinatakda na ang impeachment o ang pagpapatalsik ay dapat na mangyari lamang minsan sa isang taon. Yun daw pong pinagbatayan ng impeachment lumabag na sa ganoong taon. Pero ito po ang dapat nating isipin at kung mayroong mga abogado na maaaring magbigay ng paliwanag, mas mabuti. Pero ito ang aking pagkakaunawa. Naisampa na po yung sumbong. Nadala na po yan sa Senado At tinanggap naman ng Senado. At sa madalit sabi, yung Senado, pinag-usapan na nga na ituloy na nagpagawa na po ng kanilang robe. Nakita ninyo, parang mga justices, kulay pula pa, maroon. At pumili na rin ang kanilang pinakamataas na huwes, si Escudero. At
tinanggap nga nila yung ano, yung yung sumbong o reklamo ng impeachment. Tinanggap na nila eh. Ibig sabihin, kapag tinanggap na nila, yun eh gumugulong na yung impeachment court. Tuloy-tuloy na. Pero ito, dumating ngayon ang desisyon ng Korte Suprema sa panahong natanggap na yung sumbong sa Senado. Natanggap na eh. Ang sabi ng Korte Suprema, mali, ang constitutional yan. Mula sa simula, mali kayo. Di umalma yung mga ano. Tapos, bukod doon pala, ay hiningan muna ng mga requirements ng Korte Suprema, yung Senado, yung Kongreso. Magpadala kayo ng ganito. Sumunod naman yung mababang kapulungan. Ang ipinagtataka ko ay ganito. Kung hawak na nila yung kung gumugulong na yung impeachment court dahil sa sila ay nakapagpadala na sa Senado at ang mga senador naman ay nakapanumpa na bilang judicial court na sila ang lilitis doon sa reklamo ni labang kay Duterte, kay BP Sara. Bakit pumayag pa sila na sagutin yung hinihiling ng Korte Suprema? Ibig bang sabihin pumapayag ang Kongreso, na yung kanilang karapatan bilang isang lilitis ng pagpapatalsik sa isang public official, ipinagkakaloob nila sa Korte Suprema. Ganun po ba? Bakit sila pumayag? Kasi dimirpak na sinagot nila, pumayag sila doon sa hinihingi ng Korte Suprema. Pinailalim na nila yung kanilang kapangyarihan. Pinailalim na nila, sasagutin nila yung yung reklamo sa Korte Suprema. Na dapat naman mandato ng ng Kongreso po. Kaya kung makikita natin, tingnan ninyo, sumuko ang Kongreso sa kapangyarihan ng Supreme Court, gayong ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ng saligang batas, kanila lamang. Kaya nga, madalas madinig nung unang, su generie ka, may katangiang pansarili yung kanilang paglilitis. Bakit isinuko nila ngayon ito sa Korte Suprema? At pagkatapos, sabi nila Bato, hindi, pagdating sa amin, ay i-dismiss namin yan. Ibig sabihin, tinatanggap ng Senado na silang talaga ang impeachment court, na sila'y hurado na at nasa kanila na talaga yung sumbong. Na kaya naman nilang i-absuelto si Sara kung gugustuhin nila Kasi nasa kanila yung bilang ng makasara para i-absuelto o tanggalan ng kasalanan o yung sumbong ng pagpapatalsik si Sara. Kasi katulad nga ng sinabi natin, hindi po yung kaiba po ang impeachment kaysa sa ordinaryong kasong kriminal o sibil. Hindi po pinag-uusapan dyan ang batas. Ang pinag-uusapan po dyan sinira mo ang aming pagtitiwala sa iyo dahil sa nagtiwala kami sa iyo ng pera na 612 million, mahigit na kalahating bilyon ang binigay namin sa iyo. Nilaspag mo lang ng 11 araw. Meron kaming ibinigay sa iyo mga karapatan. Nilaspag mo nang hindi mo maipaliwanag sa amin. Wala na kaming tiwala sa iyo. Dapat patalsigin ka. Yun lang ang usapan doon. Nawala na kami ng pagtitiwala sa iyo. Lumayas ka na rito sa bahay ko. Sapagkat naging magnanakaw ka. Yun lang ang kaparusahan mo. Pero hindi sinabi na ipakukulong kita dahil nilaspag mo yung 612 million na pera at iba pang mga pribilehyo na dapat sana ibigay mo sa taong bayan.
ipakukulong kita. Wala po noon. Ang kaparusahan lang ay pagpapatalsik. Na kaya naman gawin nga ng Senado dahil sila ang pagpapasihan diyan ay paramihan ng bilang ng mga kakampi. Yan po paramihan ng bilang ng mga kakampi. Ngayon, ang gusto lamang ng mga nagsusulong para dinggin ang pagdinig ng pagpapatalsik kay Sara, sa totoo lang, gustong pag niliti si Sara, mabubuksan yung sinasabi ni Trillanes na sila Sara, sila Duterte, yung mga pamilya Duterte, tumatanggap ng lagay umano sa mga illegal. At baka kasama pa dyan yung sa droga. Umano, yun ang paratang ni Duterte. At yun, ni Trillanes, at yun ay magagawa kapag nagkaroon ng pagdinig dito sa Senado na hinaharang naman ni Chis Escudero. At ngayon nga, dahil nag-file lang, at isa pa, babalik ako dun sa una. Doon sa desisyon ng korte, sinabi doon final and executory. Ibig sabihin, yung desisyon nila na nagsasabing walang bisa yung inihaing kaso ng impeachment, pinal na yon at dapat nang ipatupad. Final and executory. Wala na, no? Pinal na bakit naghain pa sila ng nakapaghain pa sila ng motion for reconsideration? Ang mga abogado na ang sasagot niyan, Dahil kung final and executory, kasi dito sa lower court, dito sa amin, may mga kasong ganyan kapag sinabing final and executory na ikayan, hindi na nakahahabol yung mga abogado. Pero iba yata ito. Pero Supreme Court din nagsabi, final and executory. Bakit pagkatapos pwede kang mag-file ng memorandum ng MR? Bakit ka pwedeng maghabol? Final na pala yan. Pinayagan naman ng korte. Sa katunayan, ang executive, ang korte, ang lower house, sapagkat siya panig ng gobyerno, ang abogado po niya na Solicitor General. At ayon sa mga nakabasa nung paghahabol ng lower house sa Kongreso, napakaganda daw ng mga paliwanag. Kaya maraming naniniwala na baka baligtarin ng korte ang kanilang desisyon kahit na 13 ang sumang-ayon, 2 ang nag-abstain at isa ang absent. Baka mabago. Yun naman pong pagbabago ng desisyon ng Korte Suprema, nangyari na po yan. At isa natatandaan ko na ako nagtataka rin kung bakit nangyari yun. Yung sa desisyon po doon sa mining law na tungkol sa pagmimina na sa ating saligang batas, ang maaari lang makapagmina ay mga Pilipino. At kung may dayuhan man dyan, yung majority ay sa mga Pilipino at hindi sa mga dayuhan. Pero nung nag-file po ng motion for reconsideration, yung mga dayuhan, nabaligtad po. Nagkaroon ng mining law, pwede nang pumasok yung mga dayuhan sa pagmimina. Kaya may mga kaso po yan na nababaligtad. Lalo na po dito sa ganitong pangyayari na mabigat ang pagtutol ng taong bayan. At ang nakatatakot nga po dito, sabi nila, kaya sumunod na lang daw sa Supreme Court, baka magkaroon ng constitutional crisis, yung nagbabanggaan ng magiging paralitiko ang hukuman, ang Korte Suprema. Hindi na susundin Hindi na namin susundin. Itutuloy namin ang paglilitis. Sabi ng ayaw naman ng Senado. Kung ano-anong dahilan naman ang ginagawa. Ang taong bayan na nagpapasya. Kasi ang people power ang pinaka-final diyan. Kahit na may saligang batas, yan ay sinasakyan ng people power. Nasa saligang batas
mismo yung pagkakaroon, pagbibigay ng kapangyarihan sa taong bayan, ng people power. Kaya, halimbawa, si ERAP noon, wala naman naging final na desisyon. Pero ang nagkaroon ng desisyon, yung taong bayan. At sa matibay na pagkakaisa ng taong bayan, sumunod ng militar. At sinabi ng militar, si Lacson nga ang chief of staff ba noon, si Lacson, sabi ng mga militar, ay bumaba po muna kayo at pagbigyan natin ito. Pinagre-resign. Kaya si ERAP ay umalis. Wala naman desisyon ng impeachment sa kanya, kundi siya pinaalis. Yun ang nangyari sa kanya. Ngayon, hindi natin malaman. Ngayon, kanina maraming nananawagan na sumama sa people power. Alam po ninyo, masyadong karimari-marim na yung nangyayari. Kasi, kaya ako sinabing karimari-marim, hindi nagpaliwanag si Sara. Nasaan ba talaga yung 612 million? Saan ba napunta? Nung tingnan kung sino-sinong mga pangalan ang nakalagay. Sabi naman, confidential nga yan pan tsaka intelligence pan Kaya talagang wala yung pangalan yan. Pero kapag nagkaroon ng paglilitis, po pwedeng ilitaw niya yun. Hanapin, sino ba? Baka mamaya kung sino-sino lang ang inilagay mo. Talagang nagnakaw ka. Kaya nga, sa survey po ng SWS, 66% ng mga mamamayan ang nagsasabi na ituloy yung paglilitis. Ibig sabihin, sa 10 Pilipino, 6 ang nagsasabi na ituloy ang paglilitis. Majority na yan yan, na yan, kung ikaw ang kung si Leonen, si Justice Leonen ang gumawa ng desisyon, nakaka-nervous na yan. Nakaka-nervous na yan. Baka mamaya maging violent yung tao, at huwag naman sana mangyari, baka kayo maparusahan. Ngayon, may mga nagmumove na ang mga mahistrado, ang mga justices, isa lang din sa impeachment. I-impeach sila na maaari namang gawin niya ng mababang kapulungan, ewan lamang natin kung ma-impeach pagdating sa Senado. Sapagkat ang Senado control ng mga Duterte at na parang magkakasapakat na nga yata yan. Yung pondo ng bayan ayon sa kay Lacson kung saan napunta. At si mismong Pangulong Marcos na rin ang nagsabi na ang pondo ng bayan talagang ninanakaw. Kaya sabi nila ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya kayo. Mahiya kayo. Kasi nga naman makita mo, ginastusan ng kung ilang milyon yung tulay sa Isabela, biglang gumuho. Ang dami palang tulay. Sa privilege speech nito si Jinggoy, parang lumalabas na 17 tulay. Ang gumuho. At ang lahat na yan ginawa sa panahon ni Duterte. At ang sekretary ng Public Works doon ay si Villar. Bakit hindi ngayon usigi si Villar? Ang itinuturo ninyo, undersecretary. Undersecretary, yung ba secretary, hindi ba dapat ang managot dyan yung pinakapuno? Hindi po ba? Dahil, natatakot ba sila sa mga bilyar? O naglalagay ang mga bilyar? Nagtatanong po tayo dahil ang yaman din yan. Yan ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon, ang mga bilyar. Dahil na ang yaman ng mga hinati-hati na ng mga anak. Pero pag pinagsama-sama pa rin yung yaman ng mga yung ang pinakamayaman. Pero sa ngayon, ang mga bilyar. Kaya kung titingnan, doon nga po ang umugong ang kauna-una ang nagbigay ng pondo kay Duterte si Villar at saka si Gloria. Parang ang binigay daw agad yata 1.5 billion yata ang binigay ni Villar kay Duterte. Kaya nung manalo agad si Duterte, wala kabog-abog, pinili agad si Mark Villar na sekretary kasi sila
Mga real estate owner sila, developer eh. At si Gloria naman, lahat ng si Didi Domingo na nakasama namin nagturo nung araw, kaibigan ni Gloria, binigyan din ng magandang posisyon sa Pangkor. Kaya lahat ng magagandang posisyon nakuha nila Villar at saka ni Duterte. Patuloy po kayo nakikinig sa programang Sa Labas ng Bakod at ito po ay mapapakinggan ninyo ng live sa radio program ng radio station ng Bulacan Press Club na nakabase dito sa Bulacan. Ano po? At wala yung mga kasama ko rito at naging busy. Pero ngayon ay medyo maulan dito sa atin. Ano po? Yun nga po ang nangyayari ngayon sa atin, ano? Na mainit na pinag-uusapan, yung impeachment na gagawin. Yan po, nasa Senado na kay BP Sara, na ang sabi ni Lacson, hintayin na natin yung desisyon ng Korte Suprema kasi may motion for reconsideration. Yun nga po ang pinagtataka ko bakit napapailalim ang Senado, ang impeachment court, sa desisyon ng Korte Suprema? Hindi po ba yun? Paano kayo maipapaliwanag ng mga abogado yan? Ang kapangyarihan ng impeachment nasa Kongreso. Impeachment yan Hindi naman ordinaryong kasong kriminal at sibilyan na dapat dumaan sa Korte Suprema. Ano po? Isyong political yan Hindi issue ng batas, political. Ang issue lang dyan gusto pa ba naming umupo si Sara o hindi? Ayaw na namin. Bakit? Wala na kaming tiwala Biglang yung binigay namin pera sa kanya, biglang nawala. Ninakaw ba niya yun? Yun lang papaliwanag ni Sara. Ninakaw mo ba? Papaliwanag ni Sara, hindi ko ninakaw. Ibinigay ko lang doon sa mga kaibigan ko. Dapat yung mga kaibigan ko, binigay naman o nilagay naman sa aking bangko. Hindi po. Kunwari lang yun. Ano po. Kaya, pinagtataka ko, bakit ayaw ituloy? At bakit hinihintay nila yung desisyon ng Supreme Court? Ibig sabihin talaga, wala nang saysay yung mandato na binigay ng konstitusyon sa Kongreso na kayo ang may karapatan sa usapin ng pagpapatalsik o impeachment sa mga opisyal. At saka sinabi pa rin, isa sa mga tinutulan ng mga legal minds at luminaries na doon sa desisyon ng Supreme Court, nagdagdag ng mga provision. Halimbawa, sinasabi, parang naging ordinary court. Bakit daw hindi man lang dininig? Para yung daw due process nawala. Sabi naman ng iba, bakit nung magdesisyon kayo, hindi din nyo dininig yung panig ng ng lower house o ng mga piskal, ng prosecutor, yung lower house, mga congressman. Hindi rin naman yung dininig Sana dininig ninyo bago kayo nagdesisyon. Nagdesisyon kayo na sinabi niyo basta't mula sa simula labag sa batas. Mula sa simula labag sa batas. Bakit kung mula sa simula labag sa batas, bakit tumanggap ka pa ng tumatanggap pa kayo ng motion for reconsideration? Wala na palang pag-uusapan dyan Wala na palang dahil simula sa una, illegal na. Ano pa ang pag-uusapan natin? Sinabi na ng Korte na illegal. Bakit tinatanggap ngayon ng Korte Suprema na magkaroon ng motion for reconsideration? Hindi po ba nakakalito? Sa bagay, hindi naman ako abogado, Pero yung common sense ng pag-unawa sa isang bagay, ganun. Na bakit nangyayari yun? Sabi nila, final and executory. Dito po, maraming kaso kaming nalalaman sa korte rito sa Regional Trial Court. Kapag sinabing ganon, hindi na nakapaghahabol yung abogado Final na Sabi, nakarating na sa Supreme Court.
Kami lang po, nagkaroon po kami ng kaso na hindi naman, nanalo na po kami. Naghabol yung aming kalaban. Ang desisyon final and executory, hindi na sila nakapaghabol sa Supreme Court. Natalo yung kalaban na, final na yan, in executory. Pero dito, sinabi, final and executory. Pero binigyan ng pagkakataon na sila ay makapaghabol. Ano po? Pagkatapos, ang ipinagtataka nga natin, gumagana na yung impeachment court Tinanggap na yung tinanggap na yung sumbong. Ngayon sasabihin nila, sabi ng Korte Supreme, final and mula sa simula illegal na. Bakit? Supreme Court ang nagsabi. Kayo magpapasi. Dapat ba sinabi din ninyo ng ganon? Kasi hindi nila kayang sabihin ng ganon. Dahil bago nila sabihin yun, magkakaroon ng pagdinig. At yun ang iniiwasan ng Senado. Na magkaroon ng pagdinig, mabulat-lat yung mga kaso ni Sara ng anomalya. Yung mga perang nawawala, yung mga pagbabanta, yung mga pagpatay na sinasabit din sa extrajudicial killing, sa mga illegal, sinasabit, napakarami. Pero ang kabuuan nun, ang ibig lang sabihin, wala na kaming tiwala sa'yo. Ngayon, kapag nagpasya, umalis ka na kasi wala na kaming tiwala sa'yo. Yun lang Yun lang ang laban na kaya namang gawin ng Senado sapagkat sila ang impeachment court. Bakit isinusuko nila yung kanilang kapangyarihan at hinahayaan ang Supreme Court ang magdesisyon? Hindi po ba nakakalito yan? Opo, kakalito. Patuloy po kayo nakikinig sa programang Sa Labas ng Bakod at ang kapiling po ninyo sa pagkakataong ito ay si Joey Monsayak. Kung kayo po ay may opinion na labag sa aming dinidiscuss, sabihin po ninyo. Malaya po tayong makapagpapasya. Katulad yan, baka kayo abogado. Ako naman hindi abogado. At ang aking pangunawa ay batay sa aking pagkakaunawa at sinasabi ng aking sentido komon. Diyan sa mga ganyang bagay, ituloy po ninyo kung ano ang inyong opinion sa at ito po malaya naman nating mapapag-usapan. Pumunta naman po tayo sa aming bayan sa San Miguel de Mayumo. Kumusta kayong mga tiga San Miguel? Christy, kumusta yung hearing, yung konferensya ba nyo o meeting na tinawag ni Mayor Bong Alvarez tungkol sa magiging tungkulin at pakikisa ng mga civil society civil society na nakaorganisa sa ating San Miguel. Meron po kasing isang cultural organization doon na itinayo namin at ngayon po masigasig na nagsusulong ng mga isyong pangkasaysayan, pangkultura at pangkalikasan. At ang Pangulo po niyan si Arnie Abrientos. At ang masipag na vice niya ay si Christy Almario. Masisipag po, magagaling, At ako'y natutuwa, Ngayon, may nadinig ako na may programa pala itong si Mayor Bong Alvarez. At ito yung magandang programa, kaya lang, tinatanong ko kung paano ito. Yung pong maglalagay siya ng butika sa barangay, sa lahat ng barangay sa amin San Miguel. 48 yata kami. 47 yung barangay namin, lahat daw po na yan, lalagyan ng butika. Hindi napakaganda. Napakaganda dahil hindi ka napupunta sa bayan, at kung kumpleto yung gamot, magagamot ka na. Ang tinanong ko kasi, yung kayaka ko, butika ng barangay na libre o yun pribado na bibilin mo. Parang butika na bibilin mo,
Yun daw ang hindi nila alam. Siguro, dapat na malinawan. Kasi, kung yan pribado at bibilin, dapat yan meron, may parmasyotika, pharmacist, na yun ay tinatakda ng batas. Pag nagkaroon ka ng butika, kailangan may pharmacist ka. Ngayon, bawat kung magkakaroon ng butika ang bawat barangay, nangangahulugan bang may mga pharmacist yun kasi yun sa pagbibigay ng gamot. Baka mamaya umabuso o kung hindi nakakaintindi ang bibili, lalo silang magkasakit. Halimbawa, yung paggamit ng antibiotics. Hindi basta-basta dapat na iinom ng antibiotics ang isang may sakit. Dapat doktor ang nagbibigay ng niyan, ng reseta. Kung ilang ba inumin mo, 12 ba, 20 ba, o gaano bang milligram, gaano kalakas, po. Kaya yung pagkakaroon ng butika, napakaganda niyan. Kaya lang, dapat ay maging masinop at mahusay. Halimbawa, kung ito naman pondo ng barangay, kasi may pera naman ng mga barangay sa pagtatayo ng butika ng baryo. At ang pondo ay magmumula sa barangay. Sa halip na yung pondo hawak ng mayor o hawak ng gobernador, yung pera, ibigay na lang sa barangay. At yung barangay ang bibili ng kanilang gamot. Kung halimbawa doon sa isang barangay, mas marami ang may diabetes kaysa sa may TB o sakit sa baga, siguro mas maraming gamot sa diabetes at sakit sa bato o ano pa man. Kaya mas maganda kung ang pondo ay ibibigay sa mismong barangay. Pero dapat gagabayan. Pangalawa, dapat kapag nagtayo ka ng butika sa barangay, at ito na may kayang gawin ni Mayor Bong Alvarez. Kaya niya kasi nakikita ko yung kanyang pananaw na talagang gusto niyang tumulong o mapaunlad yung aming bayan na sa palagay ng marami, talagang napabayaan, lalo na sa isyong pangkalikasan. Dapat, yung ating mga health workers, marami pong barangay health workers. Sa bawat barangay, meron yan. Ewan ko kung 2 o 3 o ilan. Meron pa rin mother leader. May mga mother leader. Meron pa rin mga midwife na naka-assign sa bawat barangay. Yan, dapat na ipunin at bigyan ng proper training. Yung, halimbawa, yung mga health workers, yung mga basic ba na first aid man lang o pagtingin sa mga may sakit, gawin yung kamukha sa China nung araw, ng panahon ni Mao Zedong, lumikha sila ng mga tinatawag na barefoot doctor. Yung mga yapak na mga doktor. Yun sinanay nila na mga ordinaryong tao na sinanay sa panggagamot upang magamot yung mga may sakit. Ang mga gamot nga lang doon, halimbawa, mga herbal, yung acupuncture o acupressure, yung herbal, hindi ata naisasama yung pag-develop ng herbal medicine. Kasi kung madidevelop yung paggamit ng mga halamang gamot na nasa tabi lang natin, makakatipid yung gobyerno. Kasi effective naman yung effective naman yung mga herbal medicine, lalo na yung mga ginagamit talaga ng ating mga ninuno. Ito nga ang kababayan natin na si Herbal, ano ba yung kanya? Herbal King. O yumaman yan, doon sa kanyang gamot, the herbal. Kaya maraming herbal na gamot na maaaring sinupin at ituro sa ating mga health workers, sa ating mga midwives, sa ating mga mother leader. Ituro sila para magamit po ba yung nasa tabi lang natin yung mga oregano, yung ating dahon ng bayabas, tianggubat,
dahon ng mangga. Yan lahat mga gamot po yan nasa kapaligiran lang natin yan. At noon nga po, bago maghalala noon nung naka-attend kami ng sesyon, natanong ko kung sino yung sa health. Sabi niya, kami health. Ay sabi ko, mag-organisa ka sa bawat barangay at ituro mo yung herbal medicine, yung mga paghilot, yung traditional pero epektibong pamaraan ng panggagamot. Effective yon yung mga ganon. Nung araw po kasi, hinihilot lang yung mga, may pilay ka, hinihilot, inuubo, hinihilot, kasi naipita ka, kaya ka inuubo, tapos paiinumin ka lang ng mga sambong. Ang dami pong gamot na nung araw pinaiinom lang sa amin. Sa amin nung araw panahon ng giyera ng ipanganak ako walang tiki-tiki yun daw atang hikaw-hikawan daw atang pinainom ni inang sa akin. Sinasalab yun, tsaka kinakatas at pinaiinom sa amin. Ngayon, ang malunggay, isa sa pinakamasustansyang dahon na sinasabi mismo ng mga eksperto. Pero, hindi yan hindi pinupus ng mismong gobyerno natin, sapagkat ang gobyerno natin, mas ipinupus yung mga gamot na chemical. Kasi, kumikita sila dyan Yun lang mga doktor pag nagreseta po yan kumikita yan ang kanilang regalo, pinag-abroad sila, kaya nga tumataas ang presyo ng gamot Sabi, kasi mas malakas yung promotion na ibinibigay nila sa mga doktor kapag pinagamit yung kanilang mga gamot Kaya yung pong butika sa barangay na ginagawa at gagawin na nga yata nitong si Mayor Bong Alvarez. Maganda po yan. Kaya lang, mas maganda yan kung kasabay na sasanayin yung ating mga health workers, yung mga mother leader, ano pang mga samahan dyan sa mga barangay na magpapasigla at maglilikha ng epektibong programang pangkalusugan. May mga, halimbawa, sa bukid kadalasan na nagpapaanak niya kung walang kumadron yung hilot. Kumisan yung mismong asawa nung manganganak ang nagiging hilot yung tauhan ko lang po dati sa na si Per, ngayon nasa Valenzuela. Lahat po nung anak noon siya nagpapaanak Hindi siya dinadala sa siya hilot. siya nagpapaanak. Sana yun ganun lang kaya para kala nagpapaanak din ng baboy. Nagpapalabas ng baboy. Ganun lang kaya. Sanay siya. Meron din, bagamat masasabi natin, halimbawa, kulang sa kagamitan, baka ma-infeksyon, baka et cetera. Yan, kaya nang i-provide yan ng barangay. Kaya nang ibigay. At yung pera tuloy ng barangay, ay hindi nasasayang. Kaya yun po ang yun ang nangyayari sa ating bansa. Maganda po yun, yung barangay butika sa barangay. Ituloy po nyo yan, Mayor Bong Alvarez, at kami ay aagapay sa inyo sa ganyang mga pambayang advocacy papayag din ng pamanad ni Mayumo na makasama ninyo ang isang lumalakas at lumalaking organisasyon dyan sa ating bayan na pangkultura. Willing po yan na tulungan at makiagapay sa gobyerno. Patuloy po kayo nakikinig sa programang Sa Labas ng Bakod at ang inyong pong kapiling sa pagkataong ito ay ang inyong kasamang si Joey Monsayak. Ang programang Sa Labas ng Bakod ay mapapakinggan ninyo sa Bulacan Press Club radio station live sa FB. At kami po, meron din po kaming account sa FB.
Jose Ray Monsayak po. Kung magpapahatid kayo ng inyong mensahe, maaari nyo pong ibigay ang inyong opinion doon. Kami po ay hindi namimili ng opinion dahil opinion nyo yun eh. Opinion nyo yun. Parang dito po, kaya nga nasa labas ng bakod kami. Hindi kami sumusunod doon sa tradisyon na yung opinion ko lamang ang pakikinggan mo. Ganon. Kasi baka mali ang opinion ko, tama naman ang opinion nyo. Kanina po nadinig din namin sa radio na binroadcast kanina na pinipigil muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-angkat ng bigas hanggang Setyembre. Oo, magsisimula sa Setyembre. Hindi po muna makapag-aangkat ng bigas hanggang Setyembre. Tama po yun. Panahon po ng anihan eh. Panahon po ng anihan ng palay. Ngayon, kung aangkat ka sa ibang bansa, di parang kinakalaban mo na naman yung ani ng mga magsasaka. Magiging kawawa na naman. Alam po ninyo, wala pong malinaw na programa ang ating gobyerno. Kaya ang ating industriya ng bigas, ng palay, bigas, hindi umuunlad. Hindi po umuunlad. Nakapagtataka po na kung kaalamang teknikal ang pag-uusapan, sa atin po nag-aral yung mga eksperto ngayon sa Vietnam, sa Thailand. Dito po sa atin nag-aral yan, sa IRI, sa atin, o kaya sa Muñoz. Sa atin po nag-aral Pero bakit umunlad yung kanilang industriya? Dito po sa atin, hindi umunlad kasi hindi kinikilala ng gobyerno mismo na industriya, yung pagsasaka, yung palay. Hindi industriya. Ang tanaw nila, yung isang magsasaka na may dalawang hektarya, bibilin lang, gano'n. Wala pong common denominator na pagsasama-samahin mo ang prinsipyo upang mapaunlad mo ang industriya ng palay. Ano po? Kaya ang nangyayari, ang magsasaka ay laging lugi. Laging lugi sa kanilang hanap buhay. Kasi ang nagtatakda po ng halaga ng palay hindi naman yung magsasaka Ang nagtatakda po ng palay ay yung mga middleman, yung mga namimili ng palay. At ano po ang basihan? Ang basihan yung law of supply and demand. Na kapag marami ang ani, mababa ang presyo ng palay. At kung kokonti, nagiging mahal. Yun po ang labanan Pero kung ituturing po natin na ito ay isang industriya na napakahalaga sa buhay ng mga Pilipino. Sinasabi kong napakahalaga sapagkat 99.9% ng mga Pilipino ay bigas ang kinakain. Mabibihira mo hindi kumakain ng bigas diyan. Halos lahat bigas. Ibig sabihin, napakahalaga sa buhay natin yan. Kaya nga, yan nagiging political issue na kapag mataas ang bigas, natatalo ang mga kandidato. Kaya nga si Pangulong Bongbong, nangako na ibibigay ang presyo ng bigas ng 20 pesos ang kilo na unti-unti naman daw niyang ginagawa ngayon. Kaya lang, parang yun nakalaan lamang sa mga mahihirap na magsasaka. Hindi nila mabigla. Bakit hindi mabigla? Natatakot po sila na kontrahin yung mga negosyante. Yung pong tarification na tinanggalan natin ng taripa yung mga aangkating bigas Sino po ba ang nakinabang dyan? Nakinabang po yung mga importer. Hindi yung mga magsasaka sa atin. Pinatay pa nga ng batas na yan ang ating mga magsasaka, ang sigla ng ating mga magsasaka. At ang pinayaman ay ang mga magsasaka sa ibang bansa. Ano po, tutuloy ko po. Kung ang turing o ituturing ng gobyerno mismo na ang pagtatanim ng palay mula sa pagtatanim hanggang sa produksyon at distribusyon, kung ito
bigas na, ay ituturing natin itong isang industriya, makakagawa po tayo ng mga mabubuting mekanismo upang paunladin ang industriyang yan. Ano po? Kasi, makikita natin na napakahalaga ng palay. At para lumakas ang produksyon ng palay, ay dapat nabigyan ng insentibo o ng mga ayuda ang mga magsasaka. Bigyan ng tulong. Ano po? Yun po kasi yung mga tulong hindi nga nagiging hindi nagiging komprehensibo o epektibo kasi ang nabibigyan din ng presyo ng halimbawa nagpapamigay ng binhi, nagpapamigay ng pataba. Parang pili, hindi lahat ng mga magsasaka sa isang lugar. Ako po, kailan na ako nagpasaka? Mga dekada 80, nagpapatanim na ako ng palay. Hindi po ako nabigyan ng binhi. Kahit na ako, hindi rin ako nabigyan ng pataba. Pag tinatanong, sabi, hindi ka kasama sa listahan bakit hindi ako nililista ng kapitan? Alam na may saka ako. Alam na ba ako oras? Ganun, Ngayon, isa pa, dapat maging matanggap ng gobyerno ang ganitong patakaran. Ang mga magsasaka ay hindi dapat na malugi kailanman. Sinabi ko, hindi dapat na malugi kailanman. Sapagkat, ang mga magsasaka, yan ang pinakamalaking bilang ng mga mamamayan, mga magsasaka. Dapat ang mga magsasaka ay laging may pera sa bulsa. Ang problema, sa ngayon, ang mga magsasaka ang pinakamahirap. Pero, kaya nagiging mahirap nga ang magsasaka, walang malinaw na programa ang gobyerno. Halimbawa, hindi masakop talaga. Halimbawa, nagkaroon ng bagyo, may crop insurance pero hindi naman napapatupad sa lahat ng ng bansa, sa loob ng bansa. Ewan ko kung buhay pa yung crop insurance na yan, na kapag nabagyo ka, at ikaw ay nagpa-insure, bababayadan ka, Ewan. Wala nga po nung mga ganyan na ayuda sa gobyerno. Ang gobyerno. Kaya po dapat, ang pera ay dapat na mapunta sa bulsa ng mga magsasaka. Sa paanong paraan? Ang ani ng mga magsasaka ay dapat na bayadan sa isang makatwirang halaga. Hindi yung ang nagdidikta ay ang palay dealer o ang mga middleman. Hindi sila. Dapat, gobyerno mismo ang mamimili. Dapat total control na ang gobyerno ang mamimili. NFA ang dapat na mamimili. At para mapabilis siya. O kaya, ipasa ng NFA ang pondo sa mga kooperatiba at ang kooperatiba ang mamimili. O kaya atasan ng gobyerno, atasan ng batas. Gawin na itong batas para ang certain, halimbawa, ang Bulacan, ang 40% ng ani ng mga magsasaka sa Bulacan ay dapat na bilhin ng local government. Halimbawa, ang local government, yung Kapitolyo, yung mga bayan-bayan, dapat bilhin ng local government ang inaani ng kanilang mga magsasaka at sila na rin ang maging mamahagi, magpagiling o magpagiling ng bigas at sila na rin ang mamahala sa distribusyon. Sa ganung paraan ay may iwasan yung tubo. Halimbawa, lahat ng mga empleyado sa gobyerno, ilan yan? Kailangan din niya ng bigas. Yun ang doon sila bibili sa kanilang munisipyo. O ganun din yung mga mamamayan. At kung gusto ng mga rice dealer na magbenta nun, kukuha sila ng lisensya na sila ay registered rice dealer. Parang sa
sa NFA no na nakarehistro ka. Kumikita pa ang gobyerno dahil may lisensya, no? At control ang presyo. O, halimbawa, yung rice dealer, bibigyan ka namin ng markup na 30% na yun lang ang tubo mo. Hanggang doon lang ang magiging presyo ng bigas para equal ang distribution, ang presyo. Kasi maaaring itakdaya ng batas na may sure na bibili at may sure na distribution at ayusin din ng gobyerno ang pagpapatuyo ng palay. Katulad niyan, halimbawa, lumalakas ang ulan, bagyo, aani ka, kailangan anihin mo yan. Kung hindi mo anihin, dadapa yan sa putik. Ang hirap gapasin niya kahit na yung kurimaw mahihirapang kumanyan, anihin kapag nakaluhod, nakabagsak na sa lupa. Ano po? Kaya dapat ay mayroong mga suporta ang gobyerno dyan. Halimbawa, yung pagtutuyo. Ang ginagawa po ng mga dealer ng palay sa karsada, doon nagpapatuyo. Kasi walang patuyuan. Ngayon, panahon na ng solar. Panahon na ng solar na dito sa atin sa Bulacan ang laki ng solar field dito sa San Miguel. Ang laki diyan. Ilang hektarya yan. 3 barangay yata ang sakop. Meron din sa DRT, meron din sa ngayon sa Nueva Ecija. Marami ng mga solar na maring magamit o magtustos ng kuryente o kaya ay gumawa ng mga movable o portable na mga solar dryer na mura lang naman yan. Gumawa mismo yung ating gobyerno sa pagitan ng mga technician natin, ng mga scientist natin, at yan ay i-distribute sa mga kooperatiba o samahan ng mga magsasaka. Dito, para makabuo ka ng industriya, dapat organisahin mo mismo ang mga magsasaka. Hindi yung dala-dalawa, tatlo-tatlo. Nagiging, doon nga nagkakaroon ng paboritismo. Pero kung ito'y organisado at ang makikinabang ay ang buong grupo, uunlad ang mga magsasaka. Ito po ang prinsipyo. Dapat, hindi nalulugi ang mga magsasaka. Kung may malulugi man, talagang may malulugi, iyon na yung gobyerno. Sasabihin, gusto mo palang malugi ang gobyerno. Hindi po. Yung gobyerno, madaling gumawa ng pera yan. Dahil kapag ang taong bayan ay may pera, may pambili ng mga produkto, kung ano man ang lilikhay ng mga pabrika at saka mga negosyo, may pambili ang mga magsasaka, may pera. Sa madalit sabi, umiikot yung pera. Hindi sa bulsa lamang ni Villar, hindi sa bulsa lamang nila Henry C., hindi sa bulsa lamang ng mayayaman. Ang pera ay iikot sa lahat at sa ganung pangyayari ay uunlad ang lipunan. Kaya huwag kayong matakot na sasabihin, lugi ang gobyerno. Ang gobyerno ay para sa serbisyo. Hindi naman para sa negosyo yan. Kung mayroong malulugi sa panahon ng pagsasaka, dapat ang malulugi ay ang gobyerno, pero kailanman hindi dapat malugi ang mga magsasaka. Tayo po sinenyasan ng ating magandang PA, no? Uuwi na yata ito. Hindi pa pala uuwi. Wala na po tayong oras. Wala man dumating ng mga kasama. Wala na po tayong oras. At ito po ang inyong kasamang si Joey Monsayak sa programang Sa Labas ng Bakod. Tayo po ay magpapaalam na at patnubayan tayo ng dakilang lumikha. Iligtas tayo sa lahat ng mga panganib at dalangin nating tayo ay puspusan ng biyaya sa panahon ng ating pagkabuhay. Marami pong salamat. Si Joey Monsayak sa Labas ng Bakod.